So, ito pala guys, yung pinakamagandang cruise port na nakita namin. Compare sa Orlando at Fort Lauderdale. Maganda siya kaso medyo traffic yung papunta dito. So, dapat nandito na kayo 2 hours before. Dahil grabe yung traffic ng Miami. Miami Cruise Port. Boarding na tayo. So, ito lang yung mga dala namin. Backpack lang talaga pag magpo-cruise dahil dahil. So, ito yung ship natin. Norwegian Anchor. So, excited na tayo. Fourth time na natin dito sa pagpo-cruise. Welcome aboard. So, ganito pala siya. So, iba yung difference sa mga previous cruise namin. Diretso kasing ship yon, pero dito ay pinadaan tayo. Pwede na tayong dumiretso sa stateroom. So, ito ang first meal natin. Ayan. So, kailangan ko ng maraming fiber. Kasi alam niyo naman, pag biyahe, constipated na naman ako. Hindi lang tayo ulit makakatikim ng buffet. So, ito na guys. Mag-check-in na kami. Makikita na namin yung room. So, ayan. Saan na yung ilaw? Saan yung ilaw nito, Miguel? Ito, lagay mo dyan. So, suspense na naman. Baliktad. Yan. So, ito yung room. Maganda yung room niya. Compare sa last time na cruise natin nung holiday. Malaki yung balcony niya. Maluwag. Tignan natin guys kung ano meron. Wow! Ito yung gusto kong deck. Yung kahit tumalong kayo, hindi kayo mahuhulog kagad sa dagat. So, ayan. Maganda. Maganda yung room natin ngayon, no? So, ito na naman guys, magliligpit na naman tayo. Itong bag ko na to ay sa cabin bag lang at pinagkasya ko na yung mga damit namin, damit na anak ko. So, magliligpit muna ako guys ng mga susuotin natin for 8 days. So, ito, naka-plastic usually yung mga damit namin para mas madali siyang ipack. A complimentary gift, something to celebrate your cruise in style and exclusive to this. Welcome to Norwegian Cruise Line. First time natin dito sa Norwegian. Pero fourth time cruise na natin. Check natin ngayon yung toilet. So, ayan yung toilet natin. Nilinis ko na siya para wala nang may makita na kung ano-ano. So, mas malaki tong toilet na to compare dun sa previous na cruise natin. Ang maganda dito ay may nasa loob yung kanyang trash. Yan. So, ayan. Hindi siya pinakamaliit siguro na toilet ng cruise na experience namin yung sa Royal Caribbean. Grabe talaga, masikip talaga ang toilet niya. So, yan. Next naman, itong cabinet natin. Natahirap niya buksan. Ayan, niligpit ko na yung mga gamit na gagamitin natin for 8 days cruising. Wala siyang life vest. So, kabahan na tayo guys kung walang life vest. Normally naman yung mga malalaking cruise, safe naman yan. Ang gusto ko dito ay meron siyang bathrobe. Kasi sa mga previous cruises namin, hindi kami nakatry ng ganito. Yung bathrobe para hindi mo na iisipin yung pantulog mo. So magaganyan ka na lang. Ano ba magsara nito? Sa last cruise natin sa Princess
Cruise, may walk-in closet siya. Nabubulan na ako. So, ayan. Ayan yung mga USB port. So, pwede kayong mag-direct charge dyan. At ito nga, may ref at merong mga alak dyan. Hindi yan kasama, hindi yan free. Maliit lang yung TV natin, pero okay lang yun. Hindi naman tayo ganong nanonood ng dahil gusto nating i-enjoy yung mga port of calls. So, ito, medyo, lang siya, kasi medyo maalikabok. So, iniisip ko baka lagayan to ng sapatos, kasi nilagyan ko siya ng mga damit. So, naka-ready na yung mga susuotin namin for 8 days. Ganito siya kalawak, guys. Ang gusto ko dito is, isa pa to, yung, dito matutulog yung, sofa bed. At hindi kagaya sa Princess Cruise, malapit siya sa balcony. So, hindi ako, doon. Kaya nag-share kami sa isang king size bed. At yan, malaki yung bed na yan. At ang pinaka gusto ko dito, yung balcony. Ang lawak ng balcony niya. Hindi crowded. 'Di ba? So, kung i-rate ko to, guys, yung balcony room namin, syempre pinakamaganda na to, itong Norwegian. Dahil sa mas malawak na balcony niya, at itong higaan para sa bata, na safe siya kasi dito. Hindi kagaya sa Princess Cruise na nasa gilid, katabi niya yung balcony. So, may trust issue ako doon. Kaya ito, mas safe ito at mas malawak siya. Mas malawak compared dun sa previous. Malawak yung CR. Pero yun nga lang, wala itong life vest. Kagaya sa MSC. Siguro hindi ko na alam kung saan nakalagay, pero wala talaga akong nakitang life vest. So, check natin yung sunset. So, meron tayong kasabay. Princess Cruise. Ganda ng balcony na to. Kasi, nasambahan namin na nandito kami sa corner. Ayan, napaka-safe na dahil merong deck na babagsak. At ito yung pinakamalaking balcony. So, ito na yung first night namin dito sa Encore. At bukas naman tayo, guys. Sea day bukas. So, dito lang tayo mag-ship tour. So, ito yung una natin breakfast. So, first breakfast natin, walang fried rice at wala ring sunny side up. Good morning, guys! Day 2 na natin at ngayon ang activity lang natin ay ship tour dahil full sea day lang tayo. Bukas pa yung Port of Call. So excited tayo bukas sa Port of Call. So kahapon wala tayong activity dahil nga day 1. Balcony tour lang tayo, lunch, dinner, medyo puyat pa talaga. So, ito na guys yung pinakamaganda na balcony tour namin kung i-compare siya dun sa previous na room natin. Napakalawak ng balcony. Pero medyo malapit tayo sa dagat. Ayan. Super excited tayo kasi bukas ang unang port of call natin ay Feliz. Nakachamba ako sa magandang balcony tour. Randomly selected ko lang ito. At syempre, lagi tayo naglalaban ng underwear. Dahil 3 underwear lang ang dala ko lagi guys pag nagbabiyahe kami. So, napakaganda ng gising natin dahil nabawi na natin yung puyat after full day na nagantay tayo sa airport dahil sa ngayon ay medyo tumakas lang tayo sa winter storm at hindi na delay ang flight natin for the first time. Thank you Air Canada. So ayan,
Big Sea Day. So, check natin yung mga magagandang area dito sa ship, sa Norwegian Airport. So, ito yung mga galleries dito. So, ito yung replika ng barko, Norwegian Encore. So, ganito ka-crowd ngayon. Day 2 kasi, syempre cruise. So, $15 USD. USD na. USD yung bayad. Sana complimentary na lang siya. Kahit yung isang beses para lang sa kids. So, pinag-iisipan namin kung gagastos pa kami dito. Pero para sa anak ko, since sa kanya lang naman, siguro tatry din naman. So, ito yung order ko, Caesar salad. Tapos dito, fish sandwich. Dessert ko yung chocolate mousse. So, ito yung appetizer. Caesar salad. So, ito yung specialty nila, spaghetti meatballs. Ito sa American Diner. Lagi silang parehas na order. So, dessert. Cute niya itong table. So, nakapila tayo sa ice cream or dessert. Dahil natagalan nila sa Dines, dito na kami nag-isip sa Bukong. Hindi na kailangan. So, ship tour na tayo. So, marami rin mga stores dito. Kagaya rin sa ibang mga ship. So, ito yung deck. Napansin ko lang yung promenade niya. Hindi kasing ganda ng mga ibang cruise ship na nakita na experience nakita namin. So, ito yung deck. So, meron pala dito mga sightseeing. Dolphin watching ba yan, Miguel? Sa totoo lang guys kulang talaga yung ipis. Kung gusto niya masulit. Ano meron dyan? It's a bar. It's a It's bar. a bar. Marami pala mga bar dito. So, saglit lang tayo sa theater. Hindi na natin type. So, ito yung mga balik tayo sa promenade. Magdi-dinner na tayo guys. Dahil dito na talaga. So, wala kaming reservation. Walk-in lang tayo guys. Maganda yung ceiling. Medyo madilim. So, ang appetizer natin ngayon is onion soup. Ano yan, Miguel? Cheese. Chips. So, ito
ang dinner natin. Pwedeng walang rice dahil di ako nakapag-rice kanina umaga. At lunch. At fettuccine alfredo. Ano yun sa'yo? Ano yung order mo? Fish. Fish? Medyo madilim lang dito sa dining room sa Manhattan. Tatry natin bukas sa iba naman. Hindi pwedeng wala akong rice ngayon dahil hindi ako nakapag-fried rice kasi chocolate mousse. Lakad-lakad tayo. Opening session of the team this year. And I really have to improve as a public speaker. I feel like I can go better for you. That vulnerability, they really will. Ayun talaga dito sa gabi. So usually yung mga tumatambay dito, sila nakabike. Kaya magdamag sila dito sa labas. I think May thought that he had made a mistake. He grabbed his helmet. As soon as Yan. Silently acting, yelling at each one. Stay in bounds. So for able So after dining natin, balik ulit tayo sa buffet. Pero busog na busog ako. Masarap yung food dito sa Norwegian. So bago kami bumalik sa stateroom namin, kuha muna kami ng water. At saka midnight snack. Turkey sila dito. So may turkey tayong nakita. Miss natin, turkey. Kasi masarap pampatulog na food nun. So, people have fewer friendships. bukas, excited na tayo sa ating port of call. Which made us lonely. At maaga tayo mag-prepare. So, yun lang. That's it for today. Good morning guys. Day 4. No, day 3 pala namin ngayon. At port of call. So, ito yung breakfast. Yan. Masarap dito ang ham na to. Sarap ang food. Sa lahat ng foods na na-try na namin, dito yung pinaka-masarap. Good morning guys! At day 3 na natin ngayon. So, mapakita ko na sa inyo itong mga toiletries kasi ngayon lang nila nabigay. So, maganda yung toiletries nila. Bulgari. So, kompleto. Kasama na yan sa package dito sa cruise. At napaka-importante na sa pagkukruise, meron kayong isang pouch na nandito na lahat yung mga kailangan nyo. So, day 3 na natin at unang port of call natin dito sa Harvest Caye. At 10:30 na, nakarating dito. Medyo late, pero okay lang din yon. So, ang problem lang ay hindi maganda ang weather. Day 3 na natin dito at nandito na tayo sa Belize Harvest Caye. Unang port of call natin, 10:30 na dumating, medyo late. At hanggang 5:30 naman po tayo dito. So, yun nga lang ay umuulan. Hindi maganda ang weather. So, hindi na naman nasunod yung
plan ko, sana kasi 10:30, dapat 9 sana, mas maganda para mas ma-maximize natin yung oras. So, ito siya guys. Umuulan. Morning. So, port of call na natin. First port of call is Belize, Harvest Cave. Maulan yung weather. So, picture muna tayo bago tayo maglakad dun sa pinakadulo niya. Anyone waiting for the cart, please line up here. Maulan yung weather. This is a walk lane, that's a cart lane. See that? So 2 hours lang tayo sa port na to. Wala naman tayong binook na excursion dahil hindi nga para sa amin hindi naman worth it. Welcome to Harvest Cave. So 2 hours lang tayo dito. At check lang natin yung beach. So malakas pa rin yung ambon. So kung i-compare ko tong Harvest Cave, para sa akin, kung i-compare natin sa Philippines, para siyang Caramoan Islands. Kasi ang dami niya mga green na mga puno. So green. Ilong muna tayo. Ano mga lakas ang ulan, napakamalas naman. So since hindi tayo nag-book na excursion, hanggang dito lang tayo. Welcome to Harvest Cave, Belize. Para siyang Cuba. Yung resort sa Cuba, ganito siya. So ayaw parang tumigil nitong ulan-ulan na ito. Ayun, nakikita na natin yung beach. So parang dito sa Punta Cana, sa Amber Cove. So kagaya rin siya sa atin guys, sa Camaya Coast, may similarity din siya. Ayun, nakita na natin yung beach area. So, kung nami-miss nyo yung Pinas guys, pwede na tayo dito. Caribbean, kasi to isa Belize country din ito. So, number 66 na country natin ito. Sa 4th time cruise natin. Para siyang Subic. So, ang dami niyang similarity sa atin. Parang Subic, parang Caramoan. May lighthouse din dyan. So, parehas naman sa atin. Feels like home. So, ganito kalinaw yung tubig niya. Marami daw jellyfish pala dito. Masarap sana mag-swimming. Kaso mas gusto ko kasi sa Bahamas na lang eh.
Iba kasi sa akin sa Caribbean, Bahamas yung best island, best beach kasi white beach siya. So yun yung lighthouse. Hindi tayo makakabot dyan. Yan. Hanggang dito sa ship. So may green lake pala dito banda. Check natin, mas malapitan. Bago tayo bumalik. So napakabilis lang ng ating tour dahil sa weather. Dahil dito sa weather na umaambon-ambon. So babalik na tayo sa cruise dahil sinasamantala natin. Take advantage ulit tayo ng mga full board meals natin at mas makakapagpahinga pa tayo. So dito lang pala ako nakakapag-edit ng mga vlogs habang nasa bakasyon kasi super busy. 10 seconds. Just want this video. Thank you so much. So pabalik na tayo guys sa ating ship. Ito palang Harvest Caye. Private island siya. Accessible lang to by cruise. So ayan. Maganda punta dito by cruise lang talaga kasi hindi naman siya ganun ka popular. Para sa akin, okay na sa akin yung half day lang siya. So maganda naman yung experience. Yung weather lang po talaga yung hindi nakisama yung weather. Pero babawi tayo bukas. Meron pa tayong next port of call. Pabalik na tayo sa ship natin dahil lunchtime na. Sakto lang naman yung natin. So talagang usually ganito lang pag mga main cruise na walang excursion. Picture lang yung activities natin. Ang ganda ng color ng ship na to. So natatanaw ko yung room namin, yung may nakasampay na underwear. Maganda daw yung balcony namin sa 8th deck kasi yun daw yung mga malalaking balcony. So nakachamba tayo guys sa balcony natin ha. Sana laging ganun. Place we're going to Mexico. I've never been there. I've been with Cozumel. Of course, they changed that on us. So ganito katahimik ang deck kapag may port of calls. Walang tao, malinis. Okay, you're fine there. Two points. 4 points. Walang tao. Saya dito pag walang tao sa deck kasi ngayon nasa Harvest Caye pa sila. Slide sa last sea day natin sa Thursday. At napakaganda ng Belize. Ang liit lang na island eh. Caesar salad yung so ano pala to guys, chicken curry na may shrimp at ito ay steak beef. Ano yung sa'yo Miguel? There was ducks.